Hello guys, magandang araw sa inyo. Samahan nyo kami sa aming event ngayon dito sa fiesta ng Mamalakaya 2024. Dito yan sa amin, dito sa Subic, Zambales. Tapos na kaming mag-set up. Nawala ng kuryente 2 beses. May misa kaya hindi pa kami makapagpatunog. Nagkaroon ako ng chance na mag-vlog para sa inyo. Actually, dalawa itong setup namin ngayon. Magkatabing barangay sa bayan ng event. 4 na araw sa isang barangay. Dito naman sa kung saan ako nandito ngayon ay 3 araw kami ngayon. So hati ang manpower namin sa tag-2 pero sa setup tulong-tulong kami. Kasama ko si Michael ngayon, si Jay at saka si Alvin ang nandoon sa kabilang event. So nakuha ko si Jay ngayon 4 na araw. Ipakita ko sa inyo itong setup namin ngayong araw habang nag-aantay tayo ng makapagsimula ng event. Ito yung aming booth na tamang-tama ang pwesto namin dito sa harapan ng stage. Ang event pala namin ngayon ay Zumba competition at saka dance competition. Magkasunod siya. Supposed to be 3 PM magsisimula ito. Anong oras na? Mag-aalas 5 na naantala gawa ng bumabagyo at saka nawala ng kuryente. May natumbang poste. Umpisa natin dito sa booth. Okay. Ito yung aming Makid DL 1608. 2 unit ang ganito ko. Nabili ko ito pareho ng second hand. Mga biglaang benta kasi mahilig akong mag-abang at tumambay sa marketplace. Kaya nakakuha tayo ng 2 ganito. So, iPad version 6 ang gamit ko. 2 din yan, pareho nung sa isang unit ko. Maganda yung pare-pareho yung gamit kasi di ba yun naman yung lagi kong sinasabi sa inyo. Numark DJ to go to. Decent laptop. Hindi naman kailangan sobrang mahal na laptop as long as mabilis siya. At saka syempre maayos yung niya, yung condition. Hindi naman kailangan na sobrang taas ng specification as long as mabilis siya. Okay. Ito yung mga kauna-unahang mic ko. Kevlar MR258 at saka Joson na version 1. Tignan nyo, litaw na yung bakal niya pero gumagana pa rin yan. Solid pa rin yan. EBL. Ito yung mga pinalitan ko ng cover nung huling vlog ko. At saka ito yung aming Mini Pearl na Bright Light ang brand niyan. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa namin. Minamaster pa namin yan. Moving on sa... Thank you, ma'am. Okay sana. Yes po. Thank you. Nag-abot na ng... wow, ano ito? Wow, show pa. Mainit pa. Salamat po sa Barangay Council ng... lakas ng hangin. Nahangin itong helmet ni Jay. Buti nahabol ko. Mahangin. Tignan nyo naman. Binabagyo. Ang petsa ngayon ay July 20... ito ba tayo ngayon? Yeah, July 22, 2024. Salamat po sa Barangay Council. Nagbigay na ng merienda. Saka nag-request ako ng kape kasi nga malamig dito sa pwesto namin. Pero safe kami. Yan, nakabubong lahat yan. Nadalaan na kami nung 2019 na talagang binagyo yung buong set ko. Full band set. Kaya after nun, isang beses lang nangyari yun. Sabi ko, hindi na mauulit yun. So ito ang aming frontal. Crank stand ang ginamit ko. Kaya kung mapapansin nyo, mamaya papakita ko yung... front of house natin doon. Hindi ko ginamit sa speaker itong crank stand ngayon, imbes ginamit ko sa ilaw. Okay? 4 na amber white sa taas, 4 na RGB. Lumilights pareho yan. So, isang tayo lang ako ngayon na nasa medyo gitna. Then, itataas ko hanggang kung saan kayang itaas para hindi masisilaw yung mga performer. Kasi dito yung mga judges mamaya. Meron kaming snake wire. 1 year na ngayon itong aming snake. Kung maalala nyo, dito ko rin binlog ito. Dito rin kami nag-unbox nitong snake wire na ito. Okay? Ang aming front of house. 2 audio center SA312 sa right side. 2 din doon sa left side. Meron akong nakastock dito na 2 Beta 3 B118A sa kasamaang palad, isa lang doon sa kabila dahil nasa kabilang event yung isa. So kailangan nating masupplyan yon. Pinaghati-hati ko yung gamit. Mas maliit kasi yung pwesto doon kaya
isang sub na lang ang ginamit ko doon. So yan, 2 per side yung ating pangharap. Ito yung receiver. May nagchat kanina baka daw mapano. So far hindi naman, kasi lagi kong ginagawa ito. I-secure nyo lang. Kasi dito sa loob ng mga to, wala namang moving parts. Kaya kahit na medyo nagba-vibrate ito, so far okay naman. Matagal ko nang ginagawa yan. At saka ang setting ko naman sa sub ko medyo malambot ang tunog. Hindi siya yung sobrang talagang malakas ang vibration ba, hindi. Kaya so far okay naman. Pag alam ko naman na medyo mapapahamak yung gamit ko, syempre hindi ko siya ilalagay dyan. Okay? Ito yung aking assemble. Matagal na rin to sa akin. Plano kong palitan na ng talaga mga nabibiling lalagyan ng mic. Pero sa ngayon ang pinag-iipunan natin is yung 4 na moving head. Kaya actually kailangan kong bumili sana ng 2 crank stand pa para sa mga event ko ngayong piyesta. Sabay 2 piyesta, sabay 2 barangay, tag-4 na araw. Kaya lang dahil nagsisave ako para sa moving head, para madagdagan na itong ating DJ Star. Ang tagal na nito, 2 piraso, hindi ko na nadagdagan kasi may kamahalan naman talaga. Ayan ang ating bagong RMB na 10x18 EFX. Hindi gaanong makita sa camera yung laro ng kulay niya. So para siyang may color wheel ang pattern ng laro ng mga ilaw niya. 8 yan. Okay? Ang 8 niyan is nasa 28,000 yata. Kasama yung box. Okay? Tapos meron kaming fog machine. Ito nilagyan ko, medyo kinover ko lang ng supot yung snake para hindi siya matalsikan, pero safe naman kasi kanina sobrang lakas ng ulan, ino-observe ko, hindi na siya umaabot dito. Kasi pangatlo na namin dito sa barangay na ito, kaya medyo kabisado na namin. At yung aking power distribution box na gustong-gusto ng karamihan, pakita ko yung harapan. Assemble ko po ito. Ito pinagawa ko kay Jomar. Dimensions ko po yan. May sukat akong binigay sa kanya. Yun po ang ginawa niya. Tapos ito, binili ko to kay Herman Aspa. Ano ito? Size 19 itong lagayan ng breaker na to. Supposed to be 2 yan dito. Size 19 ang haba niya. Pinutol ko. Tapos yung kaputol nito, yun yung nasa kabila. Tapos ito, ano lang ito, plywood lang ito. Binutas ko. Nilagyan ko ng mga pilot light. At saka netong mga industrial na socket. Meron tayong voltmeter dyan. Ang ganda ng supply ng kuryente, 233. Meron tayong 16 amperes lang ang gamit ko na ano ba ito? Female ito. Tapos yung wall mounted ko doon is male. Okay? Ganun ang kwan. Kung saan ang gagaling ang supply, male dapat yon. Since ito ang sinusupplyan, kaya ito yung male, yung naka wall mounted ko dito. Tapos may pilot light din ito. 50 amps yung aking main. Then 16 itong 4. Doon sa likod naman, ito yung kahati ng plate doon sa harap. Meron akong 6 dito na tag 20 amperes naman. Itong mga to naman bilog. Mas maganda ang connection dito. Okay? Tapos itong ano ko, main ko ay size 12. Dahil mahaba yan, ginanon ko doon at ibinalik ko dito. Hindi ko siya inahayaang nakarolyo kasi nagkakaroon ng ano di ko alam kung anong exact term doon parang resistance ba? Hindi ako professional na electrician, hindi ko alam kung ano yung tamang term. Basta pagka ganyan na mahaba yung wire nyo, wag nyong ihahayaang nakarolyo, iganon nyo tapos ibalik nyo. Doon ako kumuha. 60 amperes naman yung main doon. Okay? So yung mga cable natin dyan nakatali, hindi dapat nakalaylay. Ito yung aking moving head. Hopefully madagdagan na. Ang hirap kasi mag-decide kung anong kukunin ko kung ang plano kong bumili ng 4. Yung gusto kong mag-try ng mga bagong model, yung mga maliliit para pag isinasabit sila sa taas medyo magaan-gaan. Okay? Ito wala akong naging problema dito. Pandemic ko pa nabili ito. Yan lang lagi ang dala ko, pero sa mga wedding, sa ganda nung buka niya,
Ang ganda nung guhit niya. Makikita nyo naman dun sa mga picture na pinopost ko, ang ganda nung guhit niya. So, ayan din yung kabila. Same setup dito at yung kabila. Okay? So, hindi nila ginamit itong stage imbes sa ilang backstage. Nag-provide sila ng parang backdrop dito para umabante sila. Bukas, mag-iibang setup namin full band. Iuusog itong backdrop dito sa gitna kung saan nakapwesto ito. Yun ang request ko. Hindi sinabi ko na wag natin isagad hanggang doon kasi masyado nakaurong ang banda. So ang plano ko, itong moving head na dalawa tsaka itong 8 RMB, isasabit namin doon sa taas. Maglalagay kami ng GI pipe dyan. Tapos meron akong mga aluminum clamp, doon namin ika-clamp lahat ng ilaw. So hopefully ma-vlog ko rin yung setup bukas. Ang connection, baka naman na, ito muna pala, kung paano ang distribution ko ng kuryente. Paano ang pagkakahati-hati ko sa mga extension. Okay? Etong one, usually papunta dito sa left. So, nakatusok dyan, size 14, nakatusok dito yung dalawang sub, dalawang SA, Audio Center 312. Etong kabila, ganun din dun sa right, sa left side. Etong isa, papunta doon sa sound booth. Dito na rin kumuha ng supply yung 8 frontal. Etong maliit, papunta doon sa mga mic receiver. Okay? Etong orange, kalalagay lang ni Michael, papunta doon sa fog machine. Tapos ito, medyo maraming kumuha dito. Multiple ito. Tapos ang plug niyan magandang klase. Multiple siya. Ang ibig sabihin ng multiple sa isang wire, meron siyang isa, natakpan dalawa, ayun, dalawa, tatlo, 4 na outlet. So ang kumuha dito, yung dalawang beam, tsaka yung 8 RMB natin na naka-tripod. Plus yung 4 na Big Dipper na ano bang model ito? LPC 015. Ito yung aking mga pang backdrop. Minsan ito rin yung ginagamit kong pang likod doon. Maganda rin siya, wash siya. Kaya maganda yung kulay niya sa mata. Hindi siya nakakasilaw. Kasi yung mga Lumilights medyo spot. Malayo ang baton nila, kaya pag ginagamit ko siya na panglikod na ganyan, medyo nagrereklamo yung mga judge sa harapan dahil talaga naman daw nakakasilaw. Ito, Lazada lang to, yung mga gantong ratchet strap ko. Tapos dun sa snake, paano ang connection namin sa snake? Yung letter A, ito yung left side. Papunta dun sa dalawang audio center sa taas. And then B is right side. Papunta dito sa dalawang audio center na to. Yung C, yun yung sa fog machine. Kalalagay lang ni Michael. Ginamit niya yung C. Tapos yung D, papunta dito sa subwoofer na nakalink dito sa taas. Tapos yung out nito papunta dun sa kabilang side. So ganun ang mga connection namin. Tapos yung number 9, 10, 11, 12 siya namang pumunta dito sa mic. Okay? Ganun lang kasimple yung setup. Pero sa pagsisetup minsan siyempre nakakapagod. Sa una lang naman pag na-set mo na pwede ka nang pahinga. Okay? Ito medyo ang posisyon ng dalawang speaker na to, yung isa nakaharap, yung isa medyo nakapaling sa gitna. Okay, huwag niyo masyadong pagdidikitin. So, ayan ang booth namin. Mahalaga dito, walang mga nakakalat na mga wire. May tela ako. Ayan, tela na yan. Pasadya ko pa talaga yan. Even dito, walang mga... Dapat okay lang yung mga ganyan. Nakatabi lang sa ilalim ng tripod yung mga sobrang cable. Okay. Towel ko na pamunas. Another set ko ng Kevlar. Pangalawang bili ko to. Plano kong bibili ulit ako ng pangatlong set ko ng Kevlar. Kasi
So far, okay yan sa akin eh. Nandito na yung kape. So magkakape muna ako. Magkakape muna kami. Balikan ko kayo. Ayan na, uwian na. Ito na yung exciting part, yung ligpitan. Pero dahil 3 days kami dito, hindi na namin lahat tatanggalin yan. Liligpitin lang namin itong boat. Itong ilaw na yan, dyan na yan. Mabigat naman yan diyan nila basta-basta maitatanga yan. Tsaka nilalak naman itong ano. May gate naman itong barangay. Paikot, nakabakod dyan. So magpapaiwan na lang ako ng ilaw na matitirang bukas. Tapos dyan na yan. So ipapatong na namin yung isang sub dito. Then tatakpan na lang namin ng mga loan na yan. Ang mga nasa stage yan, definitely tinatanggal talaga yan. Dahil iibahin nila yung stage. Baka mas mauna sila sa amin bukas. Kaya tatanggalin na namin yung ilaw dyan. Ililigpit to. Ito iurong lang namin doon. Tapos yung mga kable dyan tatanggalin. Then yun lang. Papahinga na kami ilang oras lang. Bukas na naman. So dito ko nang tatapusin itong vlog na ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating mga event.